Isang babaeng hindi man lang makatayo sa sarili niyang mga paa. Paano mo pangangalagaan ang dangal ng pamilya Cruz, Teresa? Ang boses ni Don Alejandro ay mababa, malumanay, at tila punong-puno ng pag-aalala. Ngunit bawat salitang binitawan niya ay may talas ng isang patalim na dahan-dahang ibinabaon sa dibdib ni Teresa. Ang pilak na kutsara sa kamay ni Teresa ay dahan-dahang nadulas at bumagsak sa makintab na sahig na marmol. Ngunit tila hindi niya narinig ang tunog nito. Ang kanyang buong pagkatao ay nakatuon lamang sa malamig na pamamanhid na unti-unting gumagapang mula sa kanyang baywang, pababa sa kanyang mga binti, hanggang sa mga dulo ng kanyang mga daliri sa paa. Sinubukan niyang iangat ang kanyang kanang binti kahit 1 pulgada lamang. Ngunit walang nangyari. Ang kanyang sariling katawan ay nagtaksil sa kanya sa pinakamahalagang sandali ng kanyang buhay. Sa labas ng marangyang bulwagan ng mansyon sa Laguna, ang ulan ay nagsisimula ng humampas sa mga bentanang gawa sa makukulay na salamin, na lumilika ng isang mapanglaw na ritmo sa katahimikan ng gabi. Ngunit sa loob, mas matindi ang bagyong nagbababadya. Nakaupo si Teresa sa dulo ng mahabang lamesang gawa sa nara, napapaligiran ng kanyang mga kamag-anak na dumating para sa paghahanda ng pista ng bayan. Ang mga tita na dating sumasamba sa kanyang bawat desisyon, ang mga pinsan na dati ay humihingi ng pabor sa kanyang opisina. Ngayon ay nakatingin sa kanya ng may halong pangingilabot at lihim na kagalakan. Huwag mong isipin na malupit ako, aking pamangkin, pagpapatuloy ni Alejandro habang dahan-dahang lumalapit sa likod ng kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay lumapag sa mga balikat ni Teresa, mabigat at tila nagmamay-ari, na tila isang mapagkalingang ama sa harap ng maraming saksi. Kinagawa ko ito dahil mahal ko ang pamilyang ito. Dahil pinapahalagahan ko ang legacy ng kapatid ko. Nakita mo naman ang reaksyon ng mga kliyente natin sa Maynila nang mabalitaan nilang hindi ka na makalakad pagkatapos ng aksidente. Ang stock ng Cruz Holdings ay bumaba ng 5% sa loob lamang ng 1 linggo. Ang kumpanyang itinayo ng iyong yumaong ama ay hindi maaaring pamunuan ng isang tinitirhan ng kapansanan. Para sa iyong sariling kabutihan, para sa iyong kalusugan, kailangan mong magpahinga. Mas mabuting ibigay mo na sa akin ang pamumuno. Bakit? Saan ako nagkulang? Ang mga tanong na iyon ay sumisigaw sa kanyang isipan. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila tinakasan ng hangin. Naalala niya ang mga gabi ng walang tulog, ang mga desisyong nagligtas sa kumpanya mula sa pagkalugi habang si Alejandro ay abala sa pagsusugal sa labas ng bansa. Siya ang nagbigay ng kanyang buong kabataan upang protektahan ang pangalan ng pamilya Cruz. At ngayon, sa harap ng lahat, ang kanyang mga sakripisyo ay pinalis na parang alikabok sa pamamagitan ng isang malamig na ngiti at isang pekeng ulat ng audit na nakalatag sa mesa. Sayang naman si Teresa. Bulaw ni Tita Imelda sa katabing pinsan, sapat na malakas upang marinig sa buong silid. Napakaganda nga, napakatalino. Pero tingnan mo ngayon, parang basahan na itinapon sa sulok. Marahil ay pinarurusahan siya ng langit dahil sa kanyang labis na kayabangan at kawalan ng pamilya. Naramdaman ni Teresa ang init ng mga luha na nagbabadyang pumatak sa kanyang mga mata. Ngunit pinilit niya itong pigilan. Hindi siya iiyak sa harap ng mga buwayang ito. Hinawakan niya ng mahigpit ang mga hawakan ng kanyang silya. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa matigas na kahoy hanggang sa sumakit ang kanyang mga daliri. Ang kanyang mukha ay nanatiling blanko, parang isang estatwang gawa sa yelo, habang ang kanyang puso ay unt-unting nadudurog sa ilalim ng bigat ng kahihiyan. Don't make this harder for everyone, Teresa, bulong-muli ni Alejandro. Ang kanyang hininga na may amoy ng mamahaling tabako ay humampas sa pisngi ni Teresa. Just sign the transition papers. Hindi mo na kailangang magpumilit pa. Isang tumpok na lamang ng basura ang halaga mo kung patuloy kang lalaban sa akin. Tumunog ang mabagal na hampas ng ulan sa bubong, na tila sumasabay sa mabigat na paghinga ni Teresa. Alam niyang bawat salita ni Alejandro ay isang bitag,
isang pag-atake sa kanyang natitirang lakas upang tuluyan siyang sumuko. Ngunit sa likod ng kanyang mga nanlalamig na mata, isang bagong apoy ang nagsisimulang sumiklab. Isang apoy ng determinasyon na hindi nila kailanman mapapatay kahit paalisin nila ang kakayahan ng kanyang mga binti na maglakad. Tumingin si Alejandro sa mga katulong na nakatayo sa gilid ng bulwagan at nag-utos sa isang malamig na tono. Dalhin ninyo ang mga gamit ni Teresa sa silid sa silong. Mas madali para sa kanya doon dahil walang hagdan na kailangang akyatin. Doon siya mas magiging ligtas mula sa mapanghusgang mata ng mga tao, malayo sa ingay ng mansyon. Ang silid sa silong ay madilim, malamig, at walang bintana. Isang lugar na ginagamit lamang para sa imbahan ng mga lumang kagamitan. Ito ay isang malupit na pagpapatapon, isang paraan upang ibaon siya ng buhay sa kanyang sariling tahanan. Sinubukan ni Teresa na magsalita, ngunit ang kanyang mga labi ay nanginginig lamang sa ilalim ng matinding emosyon, habang dalawang malalaking katulong ang dahan-dahang lumapit sa kanya upang buhatin ang kanyang silya. Habang unti-unting nagpapakidlat sa labas at ang tunog ng kulog ay yumanig sa buong mansyon, naramdaman ni Teresa na siya ay unti-unting inilulubog sa isang walang katapusang kadiliman, nag-iisa at walang sinumang masasandalan. Ang natitirang lamig ng bagyo ay dahan-dahang pumasok sa maliliit na siwang ng lumang pinto sa silong. Dala ang amoy ng basang lupa at nabububulok na kahoy. Sa loob ng silid na iyon, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang malamlam na bombilya na nakabitin sa kisame, nakaupo si Teresa Cruz sa kanyang bagong wheelchair. Ang kanyang muka ay kalahating nakatago sa anino, ngunit ang kanyang mga kamay na mahigpit na nakahawak sa gulong ng silya ay tila gawa sa marmol sa sobrang kaputian at paninigas. Isang mahinang langit-ningit ng pinto ang bumasag sa katahimikan. Pumasok si Tomas Mercado. Basang-basa siya ng ulan, ang kanyang lumang jacket ay nakadikit sa kanyang katawan, at ang bawat hakbang ng kanyang sirang sapatos ay nag-iiwan ng basang marka sa maalikabok na sahig. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang piraso ng lukot na papel, isang reseta mula sa pampublikong ospital para sa kanyang anak na si Tala na may sakit sa puso. Inihanda ni Tomas ang kanyang sarili na makakita ng isang babaeng luhaan, isang mayamang senyorita na nawasak ng tadhana. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, naramdaman niya ang isang kakaibang panginginig sa kanyang likod. Ang mga mata ni Teresa ay hindi umiiyak. Sila ay matalas, malamig, at nagmamasid na tila isang lawin na handang sumila. Ikaw ba ang inirerekomenda ni Mang Pedro? Ang basag ngunit malamig na boses ni Teresa ay bumasag sa espasyo sa pagitan nila. Opo, ma'am. Nanginginig ang boses ni Tomas. Hindi lamang dahil sa ginaw, kundi dahil sa aura ng babaeng nasa kanyang harapan. Ako po si Tomas, Tomas Mercado. Gagawin ko po ang kahit anong ipagawa ninyo. Basta po makuha ko ang paunang bayad para sa operasyon ng anak ko. Nang marinig ni Teresa ang apleydong Mercado, tila may isang lumang alaala ang gumising sa kanyang isipan. Mercado. Ang pangalang yon ay tila pamilyar. Tila nakasulat sa isa sa mga lumang talaarawan ng kanyang yumaong ama na itinago sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang memorya. Ngunit pinili niyang isantabi muna ang isiping yon. Walang oras para sa mga multo ng nakaraan. Kailangan niyang ang kasangkapan sa kasalukuyan. Makinig ka ng mabuti, Tomas. Dahan-dahang ijinalaw ni Teresa ang kanyang wheelchair papalapit sa kanya. Ang tunog ng goma sa maalikabok na semento ay tila isang babala. Ang perang ibabayad ko sa iyo ay kayang bumuhay sa anak mo at magbigay sa inyo ng marangyang buhay. Ngunit kapalit nito, ibibigay mo sa akin ang iyong buong katapatan. Ikaw ang magiging mga binti ko, ang aking mga mata, at ang aking tinig sa labas ng silid na ito. Gagawin mo ang lahat ng aking ipag-uutos ng walang tanong. At higit sa lahat, walang sinuman sa mansyong ito,
lalo na si Don Alejandro, ang dapat makaalam ng ating mga pinag-uusapan. Tumingin si Tomas sa reseta sa kanyang kamay. Pagkatapos ay sa maputla ngunit determinadong mukha ni Teresa. Alam niyang mapanganib ang kanyang pinapasok na siya ay nagiging bahagi ng isang digmaan ng mga mayayaman na maaari siyang durugin anumang oras. Ngunit kapag naiisip niya ang mahinang tibok ng puso ng kanyang maliit na sitala sa ospital, nawawala ng halaga ang lahat ng takot. Sige po, ma'am. Kahit anong gusto ninyo, susunod po ako. Sagot ni Tomas. Ang kanyang boses ay nagkaroon ng biglaang tatag na ikinagulat ni Teresa. Inilabas ni Teresa ang isang papel mula sa kanyang kandungan at inilapag ito sa maliit na lamesa sa tabi niya. Lagdaan mo ito. Mula sa araw na ito, pagmamay-ari ko ang iyong serbisyo. Matapos lumagda, kumuha si Tomas ng lumang basahan sa sulok upang magsimulang maglinis. Nais niyang patunayan agad ang kanyang halaga sa kanyang bagong amo. Dahan-dahan niyang pinunasan ang mga lumang kasangkapan, ang mga maalikabok na kahon, hanggang sa marating niya ang isang malaking painting ng Pamilya Cruz na nakasandal sa madilim na sulok ng pader na natatakpan ng sapot ng gagamba. Habang pinupunasan niya ang mabigat na kwadro na gawa sa kahoy na mahogany, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang maliit at matigas na bagay na nakadikit sa likod ng frame. Dahil sa kuryosidad, bahagya niyang inilayo ang painting sa pader. Sa maliit na espasyo sa pagitan ng painting at ng pader, may nakatagong isang maliit na lens ng lihim na kamera. Ang pulang ilaw nito ay patuloy na kumukurap ng walang tunog, nakaturo ng direkta sa higaan ni Teresa. Napatigil si Tomas. Ang kanyang hininga ay tila nagbago ng ritmo sa tindi ng kaba. Lumingon siya kay Teresa, ngunit ang babae ay nakatingin lamang sa binta ng walang salamin, walang kamalay-malay na kahit sa kanyang piitan, ang mga mata ng kanyang kaaway ay patuloy na nakatitig sa kanya. Ang mga ipinintang mata ng mga ninuno ni Teresa sa painting ay tila nakatingin din kay Tomas, malamig at nagbabanta, tila nagmamasid sa unang hakbang ng kanilang lihim na kasunduan. Dahil sa nakatagong kamera na natuklasan ni Tomas sa likod ng lumang painting, ang bawat sulok ng silid ay tila naging isang tahimik na larangan ng digmaan. Alam ni Tomas na hindi sila maaaring mag-usap ng lantarang dalawa. Upang maiwasan ang mga mata at tainga ni Don Alejandro na nakatitig sa screen sa kabilang panig ng mansyon, kailangan nila ng isang wikang walang tunog. Isang wikang sa pamamagitan lamang ng hawakan at damdamin. Sa ilalim ng malamlam na liwanag, dahan-dahang hinawakan ni Teresa ang magaspang at may mga paltos na palad ni Tomas. Ang kaibahan ng kanilang mga balat ay tila nagpapakita ng magkaibang mundo na kanilang pinagmulan. Ang kamay ni Teresa ay malamig at pino tulad ng porselana, habang ang kay Tomas ay mainit, matigas at sunog sa hirap ng buhay. Makinig ka sa bawat pagpindot ng aking mga daliri, bulong ni Teresa. Napakababa ng kanyang boses, na tila isang hanging nagdaraan sa tabi ng tainga ni Tomas. Ang kanyang katawan ay nakaharang sa anggulo ng kamera upang maitago ang kanilang ginagawa. Dahan-dahang itinapik ni Teresa ang kanyang hintuturo sa gitna ng palad ni Tomas. Isang tapik. Ibig sabihin ay pagsang-ayon. Oo. Itinapik niya muli ang kanyang daliri ng 2 beses. Mabilis at may kaunting diin. 2 tapik, ibig sabihin ay may panganib. Kailangan mong tumigil o umalis. Sa bawat haplos at tapik ng mga daliri ni Teresa, naramdaman ni Tomas ang isang kakaibang init na gumagapang sa kanyang braso, patungo sa kanyang dibdib. Ang kaba sa kanyang puso ay hindi na lamang dahil sa takot kay Don Alejandro, kundi dahil sa lapit ng mukha ni Teresa sa kanya. Amoy bulaklak ng jasmine ang kanyang buhok, isang mabangong amoy na hindi kailanman naramdaman ni Tomas sa maruming eskinita ng tundo. Ang bawat hininga ni Teresa na dumadampi sa kanyang balat ay nagdulot ng banayad na pagkabahala na nagpabura. Kahit pansamantala,
sa malaking agwat ng kanilang katayuan. Nais ni Teresa na abutin ang isang lumang dokumento sa ibabaw ng mataas na estante upang ipakita kay Tomas. Sa kanyang pagpipilit, naiangat ang kanyang katawan nang hindi gumagamit ng tulong, nawala ng balanse ang kanyang wheelchair. Ang kanyang mahihinang binti ay hindi nakasumpong ng suporta at dahan-dahan siyang nabuwal pasulong. "Ma'am!" Isang pigil na sigaw ang lumabas sa bibig ni Tomas. Mabilis na humakbang pasulong si Tomas at sinalo si Teresa bago pa man bumagsak ang katawan nito sa malamig na semento. Napunta ang buong bigat ni Teresa sa mga bisig ni Tomas. Ang kanyang mukha ay napasandal sa dibdib ng lalaki, habang ang mga kamay ni Tomas ay mahigpit na nakapulupot sa kanyang baywang upang maprotektahan siya. Sa loob ng ilang mahahabang segundo, tila huminto ang ikot ng mundo. Walang tunog sa buong silid, kundi ang mahinang pagpatak ng ulan sa labas at ang mabilis, malakas na tibok ng kanilang mga puso na nag-uusap sa katahimikan. Naramdaman ni Teresa ang lakas at proteksyon sa mga bisig ni Tomas. Isang pakiramdam na matagal nang nawala sa kanya mula nang mamatay ang kanyang ama at iwanan siyang mag-isa sa gitna ng mga kaaway. Dahan-dahang iniayos ni Tomas si Teresa pabalik sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at paggalang. "Pasensya na po, ma'am. Nais ko lamang kayong protektahan." "Salamat, Tomas," mahinang sagot ni Teresa. Ang kanyang mga pisingi ay nagkaroon ng bahagyang pamumula na mabilis niyang itinago sa pamamagitan ng pag-iwas ng tingin. Nang hapon ding iyon, ginamit nila ang lihim na wikang ito sa harap mismo ni Don Alejandro. Habang si Alejandro ay nagtatanong tungkol sa mga dokumento ng kumpanya, nakatayo si Tomas sa likod ng wheelchair ni Teresa. Ang mga daliri ni Teresa ay dahan-dahang tumatapik sa likod ng kanyang kamay na nakahawak sa wheelchair, na nagbibigay ng mga sagot at direksyon na mabilis namang isinasagawa ni Tomas. Walang kamalay-malay si Alejandro na sa ilalim ng kanyang sariling mga mata, ang dalawang taong inaakala niyang mahina ay may binuo ng perpektong alyansa. Matapos ang mahabang araw, umuwi si Tomas sa tondo. Ang gabi ay madilim at ang amoy ng piniritong isda at basura ay sumalubong sa kanya sa makipot na eskinita. Ngunit bago pa man niya marating ang pinto ng kanyang barong-barong, napatigil siya. Isang marangya at makintab na itim na sasakyan ang nakaparada sa gitna ng putika ng eskinita, isang bagay na napakalayo sa lugar na iyon. Habang dahan-dahang lumalapit si Tomas, bumaba ang madilim na salamin ng bintana ng sasakyan. Mula sa loob, dahan-dahang humalo sa basang hangin ng gabi ang isang mabigat pamilyar na amoy ng mamahaling tabako. Ang amoy na laging kasunod ng bawat hakbang ni Don Alejandro. Ang amoy ng mamahaling tabako ay tila naging isang lason na sumakal sa basang hangin ng eskinita. Sa ilalim ng utos ng driver ni Don Alejandro, pumasok si Tomas sa loob ng sasakyan nang walang magawa. Mabilis silang umalis sa maruming kalsada ng tondo, patungo sa isang abandonadong bodega sa tabi ng madilim na ilog Pasig, kung saan ang amoy ng kalawang at maruming tubig ay sumasalamin sa bulok na sikreto ng mga mayayaman. Bumaba si Tomas at nakita si Don Alejandro na nakatayo sa ilalim ng nag-iisang ilawan. Ang kanyang postura ay mataas, malinis, at walang bakas ng dumi, na tila hindi siya kabilang sa maputik na mundong tinatayuan nila. Alam mo ba kung bakit kita tinulungang makapasok sa mansyon ni Teresa, Tomas? Ang malamig na tinig ni Alejandro ay bumasag sa tunog ng agos ng ilog. Dahil kailangan ninyo ng espiya, nanginginig na sagot ni Tomas, habang hinahawakan ang kanyang basang jacket. Isang mapang-uyam na tawa ang pinakawala ni Alejandro. Higit pa riyan, Tomas, dahil ikaw ay may dugo ng isang krus. Ikaw ay aking anak. Anak ko sa labas kay Nenita. Tila gumuho ang langit sa ibabaw ng ulo ni Tomas. Ang mga salitang iyon ay mas matindi pa sa kulog na narinig niya noong nakaraang gabi. Naalala niya ang kanyang ina na si Aling Nenita, ang mga gabing umiiyak ito
habang naglalaba sa ilalim ng buwan, at ang mga sugat sa kamay nito dahil sa pagpapalaki sa kanya ng mag-isa. Ang lalaking dahilan ng lahat ng kanilang paghihirap ay ang mismong lalaking nakatayo sa kanyang harapan ngayon. Isang taong itinakuwil sila upang protektahan ang kanyang sariling dangal at pangalan. Huwag kang tumingin sa akin ng ganyan, patuloy ni Alejandro, na tila walang pakialam sa sakit na idinudulot niya. Hindi kita tinawag dito upang maging isang ama. Tinatawag kita dahil may silbi ka sa akin. Ang iyong anak na si Tala, mamamatay siya sa loob ng ilang linggo kung hindi siya maoperahan, hindi ba? Ang ospital ay nangangailangan ng ₱250,000. Inihagis ni Alejandro ang isang makapal na sobreng kayumanggi sa paanan ni Tomas. Narito ang paunang bayad para sa operasyon ng anak mo. Ngunit kapalit nito, kailangan mong kunin ang mga dokumento ng pagmamay-ari ng lupa at ang tunay na medical na ulat ni Teresa na nakatago sa kanyang lihim na vault. Hindi ko magagawa yon. Nagtitiwala sa akin si Ma'am Teresa. Nanginginig ang buong katawan ni Tomas sa pagitan ng galit at takot. Nagtitiwala? Numiti ng mapanganib si Alejandro. Ang tiwala ng isang tinitirhan ng kapansanan ay hindi makapagliligtas sa buhay ng anak mo, Tomas. Kung tatanggihan mo ako, titiyakin ko na walang ospital sa Maynila ang tatanggap kay Tala. Mamamatay ang anak mo na walang ibang kasalanan kundi ang pagkakaroon ng isang amang mahirap at walang silbi. Umuwi si Tomas na may dalang matinding bigat sa kanyang dibdib. Bago bumalik sa mansyon, dinalaw muna niya si Tala sa ospital. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng pampublikong ward, nakita niya ang kanyang maliit na anghel na natutulog ng mahimbing. Ang kanyang dibdib ay dahan-dahang umaangat at bumababa kasabay ng mahinang tibok ng kanyang may sakit na puso. Hinaplos ni Tomas ang manipis na buhok ng anak, habang ang makapal na sobre ng maruming pera sa kanyang bulsa ay tila naging isang nagbabagang bakal na sumusunog sa kanyang balat. Bakit kailangang maging ganito kalupit ang tadhana? Tanong niya sa kanyang sarili. Ang babaeng nabigay sa kanya ng respeto at nagtitiwala sa kanya, si Teresa, ang kailangan niyang saktan upang iligtas ang sarili niyang dugo. Nang hating gabi ring yun, bumalik si Tomas sa mansyon ng mga Cruz. Ang buong bahay ay balot ng katahimikan. Dahan-dahan siyang pumasok sa madilim na silid sa silong kung saan natutulog si Teresa. Ang hininga ni Teresa ay mabagal at tahimik. Sa kanyang leeg, nakasabit ang isang pilak na kuwintas na may hawak na maliit na susi ng kanyang lihim na vault. Nanginghinig ang mga kamay ni Tomas habang dahan-dahang lumalapit sa kama ng kanyang amo. Ang bawat hakbang niya ay tila isang hakbang patungo sa impyerno. Maingat niyang inalis ang kuwinta sa leeg ni Teresa nang hindi ito nagigising at lumapit sa estante ng mga aklat kung saan nakatago ang bakal na pintuan ng vault. Ipinasok niya ang susi sa maliit na kandado. Ang tunog ng bakal na dahan-dahang umiikot sa loob ng kandado ay tila naging isang malupit na hatol sa katahimikan ng gabi. Isang tunog na tila bawat pag-ikot ay sumisira, dahan-dahan at walang awa sa marupok na tiwalang inilaan sa kanya ni Teresa. Nang sumikat ang unang liwanag ng araw, dumaan ang mga sinag nito sa makitid na bintana sa silong, na nagdala ng ginintuang kulay sa maalikabok na silid. Nagising si Teresa. Ang kanyang unang kilos na naging ugali na niya sa nakalipas na mga taon ay ang hawakan ang pilak na kuwintas sa kanyang leeg. Ang maliit na susi ay naroon pa rin. Ngunit may kakaiba. Ang susi ay nakaharap sa maling direksyon at ang maliit na kandado ng kuwintas ay may kaunting gasgas na tila pilit na ipinasok. Tiningnan ni Teresa ang paligid ng kanyang silid. Ang kanyang matalas na mga mata na sinanay sa loob ng maraming taon sa marahas na mundo ng negosyo ay nakapansin ng maliliit na detalye na hindi mapapansin ng isang karaniwang tao. Ang kahon ng kanyang gamot sa tabi ng kama ay umusod ng 1 pulgada. At sa sahig, malapit sa estante ng mga aklat kung saan nakatago ang lihim na vault, may bakas ng natuyong putik
mula sa isang basang sapatos. Putik na nagmula sa eskinita ng tondo, isang matinding kirot na mas masakit pa sa paralysis ng kanyang mga binti, ang sumakal sa dibdib ni Teresa. Tomas, ikaw nga ba talaga? Tanong niya sa kanyang sarili, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng kanyang kandungan. Ang tanging taong pinayagan niyang pumasok sa kanyang buhay, ang tanging taong humawak sa kanyang palad ng may pag-aalaga, ay siya rin palang may hawak ng kutsilyong sasaksak sa kanyang likod. Ngunit si Teresa ay si Teresa Cruz. Siya ay isang alpha survivor. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya nagpapakita ng kahinaan. Sa halip na komprontahin si Tomas, pinili niyang maglaro. Nang pumasok si Tomas sa silid, dala ang kanyang almusal. Napansin ni Teresa ang pang-initim sa ilalim ng mga mata nito at ang hindi mapakaling mga kilos. Iniwasan ni Tomas na tumitig ng direkta sa kanyang mga mata. Tomas, tawag ni Teresa. Ang kanyang boses ay kalmado at walang bakas ng hinala. Medyo sumasakit ang aking mga binti na yon. Maari mo ba akong tulungang mag-unat? Oo po, ma'am. Mabilis na lumapit si Tomas at lumuhod sa sahig, sa paanan ng kanyang wheelchair. Dahan-dahan niyang hinawakan ang malamig na paa ni Teresa. Sinimulan itong hilutin ng may pambihirang pag-iingat at paggalang. Ang kanyang mga kamay, bagaman magaspang, ay napakalambot kapag dumadampi sa balat ni Teresa. Na tila, hinahawakan niya ang isang napakahalagang kayamanan na natatakot siyang mabasag. Habang nakatitig si Teresa sa tuktok ng ulo ni Tomas, habang ito ay abala sa pagtulong sa kanya, ang mga luha ay tahimik na umagos sa kanyang mga pisingi. Mabilis ning ipinaling ang kanyang mukha patungo sa madilim na sulok ng silid upang hindi ito makita ng lalaki. Ang trahedya ng kanilang ugnayan ay naroon. Ang taong nagbibigay sa kanya ng pinakataos-pusong kalinga ay siya rin palang nagnanahaw ng kanyang mga lihim para sa kanyang kaaway. Matapos ang ehersisyo, inilabas ni Teresa ang isang dokumento mula sa kanyang drawer. Tomas, may inilagay akong bagong kasunduan sa pananalapi sa loob ng vault. Ito ang magiging huling hakbang upang mapatalsik ko si Don Alejandro sa kumpanya kung hindi niya ito pipirmahan. Nais kong ihatid mo ang sulat na ito sa aking banker sa Maynila pagkatapos ng iyong trabaho. Nang umalis si Tomas upang isagawa ang utos, dahan-dahang binuksan ni Teresa ang kanyang tablet na nakakonekta sa isang lihim na kamera na ipinalagay niya sa labas ng perimeter ng mansyon. Isang kamera na hindi alam ni Don Alejandro. Pagdating ng hapon, habang ang buong mansyon ay natatakpan ng anino ng papalubog na araw, binuksan ni Teresa ang screen ng kanyang tablet. Sa maliit na monitor, nakita niya si Tomas na nakatayo sa madilim na eskinita sa likod ng mansyon. Kasunod nito, lumitaw si Don Alejandro mula sa kanyang sasakyan. Iniabot ni Tomas ang sobreng kayumanggi, ang sobreng naglalaman ng peking dokumento na sading inilagay ni Teresa sa vault upang subukan ang kanyang katapatan. Tinanggap ito ni Alejandro ng may malawak na ngiti at tinapik si Tomas sa balikat bago umalis. Pinatay ni Teresa ang tablet. Ang silid sa silong ay muling nabalot ng ganap na kadiliman at ang tanging natitirang liwanag ay ang pulang ilaw ng recording sa kamera na patuloy na kumukurap sa dilim, na tila sumasalamin sa malamig at walang luha na mga mata ng isang babaeng handa ng lumaban sa huling pagkakataon. Ang gabi ay dahan-dahang lumulubog sa paligid ng mansyon, na nagdadala ng isang uri ng katahimikan na tila bumabalot sa puso ni Teresa ng mas makapal na yelo. Nakaupo siya sa dilim. Ang tanging liwanag ay ang malamlam na buwan na sumisilip sa bintana, nang biglang mag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa. Ang pangalan ni Tomas ay lumitaw sa screen, na nagpadala ng isang pamilyar na kaba sa kanyang dibdib. Inasahan ni Teresa na maririnig ang boses ng lalaking nagtaksil sa kanya. Marahil ay mag-uulat tungkol sa peking dokumentong ibinigay niya. Ngunit nang sagutin niya ang tawag, hindi ang pagod na boses ni Tomas ang kanyang narinig. Hello po, Ma'am Ganda? Isang maliit, manipis,
at masayang boses ng isang bata ang bumate sa kanya. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Teresa. Ang galit na inihanda niya para kay Tomas ay biglang naglaho na parang usok na tinangay ng hangin. "Hello? Sino ito?" Ang kanyang boses ay naging malumanay, isang tono na hindi niya alam na kaya pa niyang ilabas. "Ako po si Tala," masayang sagot ng bata, bagaman naririnig ang bahagyang paghingal sa bawat salita nito. "Sabi po ni tatay, kayo daw po ang anghel na nagbigay ng gamot ko. Sabi po niya, mabait daw po kayo at maganda. Gusto ko lang po magpasalamat, Ma'am Ganda. Dahil po sa inyo, hindi na po masyadong masakit ang dibdib ko." Ang bawat salita ni Tala ay tila isang mainit na haplos sa mga sugat sa kaluluwa ni Teresa. Paano ngang isang bata na walang malay sa kasamaan ng mundo ay turingan siyang isang anghel habang ang kanyang ama ay abala sa paghuhukay ng kanyang libingan? Naramdaman ni Teresa ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang imahe ni Tomas na nakikipagkita kay Alejandro ay naglabo sa kanyang isipan. Napalitan ng imahe ng isang amang desperadong isalba ang munting tinig na ito. "Hala, walang anuman yun," mahinang sagot ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang manlabo dahil sa luha. "Galingan mo sa ospital, ha? Para balang araw, kapag malakas na tayong dalawa, maglalakad tayo sa parke. Sabay tayong manonood ng paglubog ng araw at kakain ng paborito mong ice cream." "Talaga po, Ma'am Ganda?" Ang boses ni Tala ay puno ng pag-asa. "Maglalakad po tayo? Sabi po ni tatay, hirap din po kayong maglakad na yon gaya ko. Pero sabi po niya, sabay daw po tayong gagaling dahil magkasama tayong lumalaban." Sa kabilang linya, narinig ni Teresa ang isang mabigat na buntong hininga at ang mahinang paghikpi. Alam niyang kinuha na ni Tomas ang telepono mula sa anak. "Ma'am, pasensya na po." Ang boses ni Tomas ay basad, puno ng kahihiyan at matinding dusa. Nakatulog po ako sa pagod at kinuha ni Tala ang phone ko. Hindi ko po sinasadyang istorbohin kayo." "Tomas?" tawag ni Teresa. Ang kanyang boses ay malamig muli, ngunit may halong pait. "Alagaan mo si Tala. Huwag mong hahayaan na mawala ang pag-asang iyon sa boses niya." Naramdaman ni Teresa ang matinding bigat sa katahimikan sa kabilang linya. Alam niyang sa sandaling yon, si Tomas ay nakaluhod sa gilid ng kama ng kanyang anak. Durog ang pagkatao sa pagitan ng utang na loob sa babaeng kausap at ang malupit na utos ng kanyang ama. Ngunit ang sandaling iyon ng kapayapaan ay biglang nabasag. Mula sa kabilang linya, narinig ni Teresa ang mabilis na yabag ng mga sapato sa semento at ang marahas na pagbukas ng pinto ng ward. Isang pamilyar at maautoridad na boses ng isang doktor ang narinig. "Ginoong Mercado? May problema tayo." Ang boses ng doktor ay puno ng pagmamadali at pag-aalala. "Kakatawag lang mula sa billing department. Ang pondo para sa naka-schedule na operasyon ni Tala bukas ay biglang kinansela ng hindi kilalang tao. Kung hindi mababayaran ang deposito sa loob ng 1 oras, kailangang ipagpaliban ng operasyon. At natatakot ako na baka hindi na kayanin ng puso ng bata ang paghihintay." Narinig ni Teresa ang pagbagsak ng telepono ni Tomas sa sahig. Ang huling narinig niya ay ang mabilis at nakatatarantang tunog ng alarma mula sa heart monitor ni Tala na unti-unting bumibilis, na tila isang orasan ng kamatayan na mabilis na tumatakbo patungo sa dulo. Sa loob ng maranging boardroom ng Cruz Holdings sa Maynila, ang amoy ng mamahaling pabango at bagong linis na katad ay hindi nakapagtago sa malamig na tensyon na namamayani sa paligid. Nakaupo ang mga miyembro ng lupon ng mga direktor sa paligid ng mahabang lamesang gawa sa Nara. Sila ay nagbubulungan. Ang kanilang mga muka ay puno ng pag-aalinlangan habang pinagmamasdan ang bakanteng upuan sa dulo ng lamesa. Ang upuan na pagmamay-ari ni Teresa. Tumayo si Don Alejandro sa harap ng lahat. May hawak na makapal na dokumentong kayumang-i. Ang kanyang mukha ay may bakas ng tagumpay. Bagaman sa loob ng kanyang bulsa, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang telepono. Kakatawag lamang niya sa kanyang tauhan sa ospital
upang tiyaking kinansela nga ang pondo para sa operasyon ni Tala. Alam niyang sa sandaling yon, si Tomas ay nasa dulo ng pagkabaliw sa takot na mamatay ang anak nito. Isang mensahe ang ipinadala ni Alejandro kay Tomas. Kung hindi pipirma si Teresa sa formal na pagbibitiw ngayon din, hinding-hindi makukuha ng anak mo ang bagong puso na kailangan niya. Mga kasama, panimula ni Alejandro. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng lungkot na idinisenyo upang makuha ang simpatiya ng lupon. Napakasakit para sa akin na iharap ito sa inyo. Ngunit dahil sa lumalalang kondisyon ng aking pamangkin na si Teresa, hindi lamang ang kanyang pisikal na kapansanan, kundi maging ang kanyang mental na katayuan, kusang loob niyang inilipat sa akin ang kanyang mga shares. Narito ang kanyang lagda. Ipinasa ni Alejandro ang mga papel na ninakaw ni Tomas sa loob ng vault ni Teresa. Ang mga direktor ay nagsimulang tumango sa pagsang-ayon habang pinagmamasdan ang tila totoong lagda ni Teresa sa ibaba ng kasunduan. Kung ganoon, wala na tayong magagawa. Bulong ng isa sa mga matatandang direktor, si Senyor Alberto. Hindi natin maaring iwanan ang kumpanya sa kamay ng isang taong hindi na kayang kontrolin ang sarili niyang katawan. Ngunit bago pa man matapos ni Alberto ang kanyang sasabihin, ang malaking screen ng projector sa dulo ng boardroom ay biglang nagkaroon ng liwanag ng walang babala. Ang bulong ng mga direktor ay agad na naputol. Sa screen, lumitaw si Teresa Cruz. Nakaupo siya sa kanyang wheelchair sa loob ng kanyang silid, ngunit walang bakas ng kahinaan sa kanyang muka. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na terno. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mga mata ay may matalas at nagniningning na lamig na tila direktang nakatingin sa kaluluwa ng bawat taong nasa loob ng boardroom. Ang kanyang presensya, bagaman sa pamamagitan lamang ng screen, ay sapat na upang patahimikin ang buong silid. Naramdaman ni Alejandro ang biglang paglamig ng kanyang pawis sa likod. Sinubukan niyang panatilihin ang kanyang ngiti. Teresa, aking pamangkin, hindi mo na kailangang mag-abala pa. Pinag-uusapan lamang namin ang iyong pagpapahinga. Pagpapapahinga, Uncle Alejandro? Isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. O ang pagnanakaw sa kumpanyang itinayo ng aking ama habang ako ay nakakulong sa silong? Teresa, may hawak kaming dokumento na may lagda mo, sagot ni Alejandro, pilit na pinatatag ang kanyang boses habang itinataas ang mga papel na kayumanggi. Ang lupon ay sumasang-ayon na hindi mo na kaya ang magpatakbo ng Cruz Holdings. Dahan-dahang sumandal si Teresa sa kanyang wheelchair. Ang kanyang titig ay naging mas matalas, nakatutok mang direkta kay Alejandro sa pamamagitan ng kamera. Ang katahimikan sa boardroom ay naging napakabigat na tila, bawat isa ay natatakot na huminga. Uncle Alejandro, mahinang simula ni Teresa, ngunit ang bawat salita niya ay tila isang haton ng kamatayan na dahan-dahang binibigkas. Bago mo ipakita ang papel na yan sa lahat, tiyakin mo muna kung kanino talaga galing ang dokumentong hawak mo ngayon. Dahil sa tindi ng kaba at sa biglaang pangangatog ng kanyang mga kamay, ang gintong ballpen na hawak ni Alejandro ay nadulas at bumagsak sa ibabaw ng lamesang nara, na lumika ng isang maingay na tunog sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng buong silid. Ang hagupit ng bagyo sa labas ng pampublikong ospital ay tila sumasabay sa marahas na tibok ng puso ni Tomas habang nakatayo siya sa malamig at amoy gamot na lobby. Ang ulan ay walang awang pumapasok sa tuwing bumubukas ang pinto na nag-iiwan ng putik sa sahig. Sa dulo ng pasilyo, lumitaw si Don Alejandro. Dahan-dahang naglalakad habang pinupunasan ang kanyang mamahaling leather shoes na bahagyang nadumihan sa labas. Nang makita siya ni Tomas, nawala na siya ng natitirang dangal. Lumapit si Tomas, mabilis na lumuhod sa paanan na kanyang biolohikal na ama at mahigpit na nakiusap habang nakakapit sa laylayan ng mamahaling terno nito. Papa, nagmamakaawa po ako sa inyo. Umiiyak si Tomas. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa basang sahig ng ospital. Lumala po ang kondisyon ni Tala. Sabi po ng doktor,
Hindi na niya kakayanin ang gabi kapag hindi siya naoperahan ngayon. Kayo na lang po ang pag-asa namin. Ibinigay ko naman po ang lahat ng hiningi ninyo, hindi ba? Tumingin si Alejandro sa kanya mula sa itaas. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng habag. Tanging matinding pandiri ang nakasulat doon. Lantarang tinabig ni Alejandro ang kamay ni Tomas, gamit ang dulo ng kanyang sapatos, na naging dahilan upang mapadapa si Tomas sa basang sahig. Papa? Isang mapang-uyam at mahinang tawa ang pinakawala ni Alejandro. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang tawagin ako niyan? Isang bastardo na lumaki sa kanal ng tondo at ang anak mong may sakit? Sa tingin mo ba ay sasayangin ko ang kalahating milyong piso para sa mga katulad ninyo? Ang isang asong gala ay nananatiling asong gala, Tomas. Tila gumuho ang huling natitirang pag-asa sa mundo ni Tomas. Pero nangako kayo. Sabi ninyo, ililigtas ninyo ang anak ko kung susunod ako sa inyo. Ginamit lang kita, Tomas. Bulong ni Alejandro, habang nakayuko ng bahagya upang marinig lamang ng lalaki. Ngayong hawak ko na ang mga dokumento, wala na akong pakialam sa buhay ng anak mo. At sa sandaling, maisakdal ko si Teresa sa korte sa salang palsipikasyon, ikaw ang ituturo kong magnanahaw na gumawa ng lahat ng ito. Doon ka nababagay, sa loob ng kulangan. Tumalikod si Alejandro at dahan-dahang naglakad palayo. Iniwan si Tomas na nakadapa sa basang semento, durog, at umiiyak sa gitna ng kahihiyan. Ang bawat tao sa lobby ay nakatingin sa kanya ng may halong awa at pandiri. Ngunit bago pa man tuluyang mawala ng lakas si Tomas, tumatakbong lumapit sa kanya ang kanyang ina na si Aling Nanita mula sa silid ng emergency ward. Ang mukha nito ay puno ng luha, ngunit hindi ito luha ng pagdadalamhati. Tomas! Anak! Sigaw ni Nanita habang tinutulungang tumayo si Tomas. Ang doktor! Tinatawag ka ng doktor! Ipinasok na si Tala sa operating room ngayon din. Ano? Nanginginig ang boses ni Tomas. Sino? Paano? Wala tayong pambayad, nanay. Inabot ni Ninita ang isang papel. Ang resibo ng buong deposito para sa operasyon ng bata. Sa ibaba ng resibo, may isang maliit na piraso ng papel na may sulat kamay. Walang pangalan ang nakalagay. Ngunit may nakaguhit doon na isang maliit na bulaklak ng jasmine. Ang paboritong bulaklak ni Teresa Cruz. Napatitig si Tomas sa papel. Sa kabila ng katotohanang alam ni Teresa ang kanyang pagtatraidor. Sa kabila ng sakit na idinulot niya sa babae, pinili pa rin ni Teresa na iligtas ang buhay ng kanyang anak na si Tala. Ang tunay na halaga ng utang na loob ay tila isang malaking alon na sumira sa lahat ng dumi sa kanyang pagkatao. Yumakap si Tomas sa kanyang ina sa gitna ng basang lobby. Hawak ang papel na may pirma ni Teresa, habang ang kanyang mga hikbi ay naging isang matinding panaghoy ng pagsisisi at pasasalamat sa hangin. Dahan-dahang tumayo si Tomas, pinunasan ang kanyang mga luha ng galit at determinasyon. Tumingin siya sa labas ng binta ng salamin, kung saan ang sasakyan ni Don Alejandro ay dahan-dahang umaalis sa ilalim ng malakas na ulan. Inilabas niya ang kanyang telepono mula sa bulsa at tinawagan si Teresa. Ma'am Teresa? Ang boses ni Tomas ay may bagong lakas. Isang tatag na hindi pa narinig ni Teresa kailanman. Ma'am, handa na po akong magbayad ng utang ko sa inyo. Sa labas, ang matinding tunog ng sirena ng isang ambulansya ay sumabay sa kanyang huling desisyon, na tila nagbabadya ng simula ng isang malaking pagtutuos na walang sinumang makakapigil. Ang matinding bagyo na nanalasa noong nakaraang gabi ay dahan-dahang lumipas, na nag-iwan ng isang malamig at basang umaga sa paligid ng mansyon sa Laguna. Sa loob ng silid sa silong, kung saan ang hangin ay amoy lumang papel at basang lupa, nakaupo si Teresa sa tabi ng kanyang bintana. Ang kanyang muka ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng kapayapaan na matagal nang nawala sa kanya. Bumukas ang pinto ng marahan. Pumasok si Tomas. Wala nang pagpapanggap sa pagitan nilang dalawa. Hindi na umiiwas si Tomas sa kanyang tingin
Bagaman may bakas ng matinding pagod at lungkot ang kanyang mukha, nakatayo siya ng may bagong uri ng dangal. Ang dangal ng isang taong handa nang tanggapin ang anumang parusa ng tadhana. Dahan-dahang lumapit si Tomas at lumuhod sa paanan ng wheelchair ni Teresa. Inilagay niya sa ibabaw ng lamesa ang isang maliit na voice recorder at ang mga orihinal na kasunduan na nakuha niya mula sa mga tauhan ni Alejandro. Ma'am Teresa, ang boses ni Tomas ay mababa, ngunit matatag. Narito po ang lahat. Ang recording ng mga utos ni Alejandro, ang mga banta niya, at ang orihinal na dokumento ng kumpanya na nais niyang sirain ko. Ibinubunyag ko po sa inyo ang lahat ng aking ginawa. Tumingin si Teresa sa mga gamit sa lamesa, pagkatapos ay sa mukha ni Tomas. Alam mo ba kung anong mangyayari sa'yo kapag iniharap natin ito sa mga awtoridad, Tomas? Opo, ma'am. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tomas. Papasok po ako sa kulungan bilang kasabwat, ngunit hindi ko po ito ginagawa upang makatakas sa parusa. Nais ko pong harapin ang batas ng may malinis na budhi. Gusto ko pong lumaki si Tala na alam na ang kanyang tatay ay naging mahina, ngunit sa huli, pinili niyang maging isang mabuting tao upang maging karapat-dapat sa buhay na ibinigay ninyo sa kanya. Ang matigas na pader sa puso ni Teresa, na itinayo niya sa loob ng maraming taon, ay tuluyang gumuho sa sandaling iyon. Ang kanyang puso ay napuno ng matinding paggalang sa lalaking nasa kanyang harapan. Dahan-dahang inabot ni Teresa ang kanyang kamay at hinawakan ang palad ni Tomas. Ang lamig ng kanyang balat ay humalo sa init ng kamay ni Tomas. Hindi siya nagsalita. Sa halip, ginamit niya ang kanilang lihim na wika. Itinapik ni Teresa ang kanyang hintuturo sa gitna ng palad ni Tomas ng isang beses. Patawad. Pinapatawad kita. Itinapik niya muli ang kanyang daliri ng 2 beses. Mabagal at may kasamang banayad na haplos. Tiwala. Nagtitiwala ako sa iyo muli. Ang mga luha ni Tomas ay dahan-dahang pumatak sa palad ni Teresa, ngunit ang mga iyon ay luha ng labis na kaginhawaan. Ang pakiramdam na mapatawad ng taong pinakataksilan mo ay mas mahalaga pa sa anumang kalayaan sa mundo. Sa sandaling iyon, dahan-dahang pumasok si Aling Nenita sa silid. May hawak siyang isang lumang sobre na kulay dilaw dahil sa kalumaan. Inabot niya ito kay Teresa nang may nanginginig na mga kamay. Ma'am Teresa, bulong ni Nenita. Ito po ang sulat na itinago ko sa loob ng 30 taon. Ito ang patunay na si Alejandro ang nagsabotahe sa mga proyekto ng iyong yumaong ama noong araw upang mapuwersa siyang kumuha ng pautang na naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Ito ang huling katotohanan na wawasak sa kanyang pangalan. Napatitig si Teresa sa dokumento. Ang piraso ng nakaraan ay sa wakas ay nabuo na. Bago pa man sila makapag-usap muli, narinig nila ang marahang paggatok sa pinto sa itaas. 2 opisyal ng pulisya ang dumating sa mansyon na ipinatawag ni Teresa upang mag-imbestiga sa insidente ng pagsabotahe sa preno ng kanyang sasakyan. Senyorita Cruz, maari na po ba naming arestuhin si Don Alejandro ngayon? Tanong ng opisyal. Tumingin si Teresa sa labas ng bintana, kung saan ang mga tao sa bayan ay nagsisimula ng maglakad patungo sa simbahan para sa pagdiriwang ng fiesta. Huwag muna ngayon, officer. Ang malamig at determinadong boses ni Teresa ay bumasag sa katahimikan. Bukas, sa harap ng dambana ng simbahan, sa gitna ng pagtitipon ng buong pinto ng pamilya at ng bayan, doon natin tatapusin ang lahat. Sa malayo, ang malalalim at mabibigat na tunog ng mga kampana ng simbahan ay nagsimulang tumunog para sa simula ng pista, na tila isang hudyat na ang araw ng paghuhukom ay narito na at walang sinumang makakatakas sa hatol ng tadhana. Ang malalaking kampana ng Katedral ng Laguna ay patuloy na tumutunog, na nagpapadala ng mabibigat na tunog na yumanig sa buong bayan. Ang simbahan ay puno ng mga tao, mga kamag-anak ng pamilya Cruz, mga kilalang tao sa lipunan, at mga lokal na mamamayan na dumating para sa pagdiriwang ng pista.
Ang altar ay napapalamutian ng mga pulang rosas at daan-daang kandila na lumilikha ng isang marangya, ngunit banal na kapaligiran. Sa harap ng dambana, nakatayo si Don Alejandro sa tabi ng mikropono. Nakasuot siya ng mamahaling barong gawa sa pinya. Ang kanyang muka ay puno ng nagmamalaking ngiti habang inihahayag ang kanyang formal na pag-upo bilang bagong pinuno ng Pamilya Cruz at ng Cruz Holdings. As the new head of our family legacy, ang boses ni Alejandro ay umaalingaw-ngaw sa mga speaker ng simbahan, puno ng kapangyarihan at pagpapakumbaba. I promise to restore our honor and to guide Cruz Holdings to new heights. At para sa aking pamangkin na si Teresa, patuloy nating ipagdarasal ang kanyang paggaling mula sa kanyang matinding karamdaman. Ngunit bago pa man makapagsimula ng palakpakan ang mga tao, ang malalaking pintuang kahoy sa dulo ng simbahan ay dahan-dahang bumukas. Pumasok si Teresa Cruz. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida, walang marangyang hiyas. Ngunit ang kanyang postura sa ibabaw ng wheelchair ay tila isang reyna na muling bumalik upang kunin ang kanyang korona. Sa likod niya, dahan-dahang tinutulak ang kanyang silya ni Tomas Mercado na nakasuot ng isang simpleng ngunit malinis na puting barong. Napatigil si Alejandro. Sinubukan niyang panatilihin ang kanyang kontrol at lumapit sa kanila. Nagsasalita sa mikropono upang marinig ng lahat. Teresa, aking pamangkin, nagpapasalamat kami sa iyong pagdating. Ngunit sa iyong kalagayan, mas mabuting hayaan mo na ang pamilya na asikasuhin ang mga bagay na ito. Hindi sumagot si Tomas. Sa halip, kalmado siyang naglakad patungo sa control booth ng sound system ng simbahan, kung saan lihim na niyang naikabit ang kanyang recorder sa tulong ng isang katulong na binayaran ni Teresa. Biglang naputol ang boses ni Alejandro sa mga speaker. Sa halip, isang pamilyar at malamig na boses ang umaalingaw-ngaw sa buong simbahan. Ang sariling boses ni Alejandro mula sa pag-uusap nila ni Tomas sa ospital. Isang bastardo na lumaki sa kanal. Sa tingin mo ba ay sasayangin ko ang kalahating $1,000,000 para sa mga katulad ninyo? Ikaw ang ituturo kong magnanakaw. Doon ka nababagay, sa loob ng kulungan. Ang buong simbahan ay napuno ng bulong-bulungan. Ang mga tita na dating nakikinig kay Alejandro, ang mga direktor ng kumpanya, at ang mga mamamayan ay nagkatitigan ng may halong pangingilabot. Ang muka ni Alejandro ay biglang nawalan ng kulay, naging maputla na parang papel sa tinde ng matinding kahihiyan sa harap ng buong komunidad at ng Diyos. Hindi pa doon natatapos ang lahat. Lumapit si Teresa sa harap, hawak ang mikroponyo. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Onkel Alejandro, narito rin ang patunay mula sa pulisya na ikaw ang nagbayad upang isabotahe ang preno ng aking sasakyan upang ako ay maparalisa. At narito ang sulat mula sa nakaraan na nagpapatunay na ikaw ang nagnakaw sa aking yumaong ama. Mula sa mga gilid ng mga haligi ng simbahan, lumabas ang mga opisyal ng pulisya. Dahan-dahan nilang nilapitan si Alejandro at pinanood ng lahat ang paglalagay ng posas sa kanyang mga kamay, direkta sa harap ng altar. Sinubukan ni Alejandro na tumingin sa kanyang mga kamag-anak upang humingi ng tulong. Ngunit isa-isa silang tumalikod sa kanya sa matinding pandiri at kahihiyan. Matapos maalis si Alejandro, lumapit si Tomas sa mga pulis. Sumusuko po ako bilang kasabwat. Tumingin si Tomas kay Teresa. Isang payapa at masayang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa gilid ng simbahan, nakatayo si Aling Nanita, hawak ang kamay ni Tala na ngayon ay may kulay na ang mga pismi at malusog na. Tatay, mahinang tawag ni Tala, umiiyak, ngunit alam na ang kanyang ama ay gumagawa ng tama. Bago pa man tuluyang mailabas si Tomas, pinatigil ni Teresa ang mga opisyal. Inabot niya ang kamay ni Tomas mula sa kanyang wheelchair. Hinawakan niya ang palad ng lalaki at dahan-dahang itinapik ang kanyang daliri ng 3 beses. Hihintayin kita. 3 mabilis na tapik. Tumango si Tomas. Ang mga luha ng pag-asa
ay dahan-dahang pumatak sa kanyang mga pisingi bago siya tuluyang sumama sa mga pulis patungo sa labas ng simbahan. Habang umaalis ang sasakyan ng pulis, binalot si Teresa ng matinding emosyon. Sa kanyang pagnanais na masundan ng tingin ang sasakyan ni Tomas mula sa pintuan ng simbahan, hawak ang mga hawakan ng kanyang wheelchair, dahan-dahang itinulak ni Teresa ang kanyang katawan paitaas. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang puwersa sa kanyang mga kalamnan. Nakatayo siya sa kanyang sariling mga paa, kahit sa loob lamang ng isang maikling segundo bago muling dahan-dahang napaupo sa silya. Ito ang unang milagro ng kanyang paggaling. Sa labas, ang maliwanag at mainit na sikat ng araw ay tuluyang sumira sa makakapal at madidilim na ulap ng bagyo na nagdala ng ginintuang liwanag sa buong plaza ng Laguna bilang hudyat ng bagong simula. 3 taon ang mabilis na lumipas, na parang mga dahon na tinangay ng hanging amihan mula sa kabundukan ng Laguna. Ang ingay, usok, at marahas na digmaan sa loob ng mga boardroom ng Cruz Holdings sa Maynila ay naging isang malayong panaginip na lamang. Nadahandang pinalis ng kapayapaan ng probinsya sa isang maliit at simpleng bahay bakasyunan sa gitna ng malawak na taniman ng mga bulaklak ng jasmine sa Laguna. Ang hangin ay laging amoy matamis na pagsisimula. Ang sikat ng araw ng hapon ay banayad na dumarampi sa mga talulot ng mga bulaklak na tila nagbibigay ng gintong liwanag sa buong paligid. Doon ay nakatayo si Tomas Mercado. Ang kanyang balat ay mas nasunog ng araw. Ang kanyang mga kamay ay may mga bagong paltos mula sa pag-aalaga sa mga halaman. Ngunit ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng matinding takot o kahihiyan. Matapos ang 3 taon ng pagbabayad ng kanyang utang sa batas sa loob ng kulungan dahil sa kanyang mabuting pag-uugali, sa wakas ay malaya na siya. Nagtatrabaho siya ngayon bilang tagapamahala ng sakahan ng mga bulaklak. Isang marangal na buhay na binuo niya gamit ang kanyang sariling pawis at tapat na paggawa. Isang pamilyar at mabagal na hakbang sa damuhan ang naging dahilan upang mapatigil si Tomas sa kanyang paggawa. Lumingon siya. Si Teresa Cruz ay dahan-dahang naglalakad patungo sa kanya. Hindi na niya kailangan ng wheelchair. Bagaman may hawak pa rin siyang isang simpleng baston na gawa sa kahoy na nara, at ang kanyang bawat hakbang ay may bahagyang pag-aalinlangan, naglalakad siya gamit ang kanyang sariling lakas. Ipinagkatiwala na niya ang pamamahala ng Cruz Holdings sa isang tapat na profesional na lupon upang piliin ang isang simpleng buhay sa lalawigan. Iniwan niya ang korona ng kapangyarihan upang hanapin ang mas mahalagang kayamanan, ang kanyang sariling kalusugan at kapayapaan ng puso. Tita Teresa! Isang masayang sigaw ng isang bata ang bumasag sa katahimikan ng sakahan. Si Tala, na ngayon ay isang malusog, masigla, at tumatakbong bata na wala ng bakas ng sakit sa puso, ay mabilis na lumapit at yumakap sa baywang ni Teresa. Natawa ng mahina si Teresa, isang tunog na napakainam pakinggan na tila isang awit ng tagumpay. Sa di kalayuan, sa may beranda ng bahay, nakatayo si Aling Nenita, nakangiti habang pinupunasan ang kanyang mga kamay sa kanyang apron, naghahanda ng isang simpleng tanghalian para sa kanilang lahat. Nagtatagpo ang mga mata ni na Tomas at Teresa sa ilalim ng malaking puno ng manga. Walang marangyang salita ng pag-ibig ang namutawi sa kanilang mga labi. Sa pagitan ng 2 taong dumaan sa matinding bagyo ng pagtatraidor, pagsisisi at pagpapatawad, ang katahimikan ay sapat na upang ipahayag ang kanilang nararamdaman. Lumapit si Tomas at dahan-dahang inabot ang kanyang kamay upang kunin ang baston ni Teresa. Nais niya itong tulungan sa pag-akyat sa mga hagdan ng beranda. Ngunit sa halip na ibigay ang baston, hinawakan ni Teresa ang kamay ni Tomas ng mahigpit. Inilagay niya ang kanyang palad sa ibabaw ng mainit at tapat na kamay ni Tomas. Sabay silang humakbang patungo sa beranda. Bawat hakbang ay patunay ng isang paglalakbay na hindi naging madali, ngunit naging karapat-dapat. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Tomas ang pinakamahalagang aral ng kanilang buhay.
Ang tunay na kapansanan sa mundong ito ay hindi ang kawalan ng kakayahang maglakad o ang mahinang puso. Ang tunay na kapansanan ay ang kawalan ng kakayahang magpatawad, magpakumbaba, at magmahal ng tapat. At sa ilalim ng maliwanag na langit ng Laguna, ang kanilang mga sugatang kaluluwa ay sa wakas ay nakasumpong ng ganap na paggaling. Habang dahan-dahang lumalakad sina Tomas at Teresa patungo sa beranda, hawak ang kamay ng isa't isa sa ilalim ng init ng araw sa Laguna. Natapos ang isang mahabang bagyo at nagsimula ang isang bagong umaga ng kanilang buhay. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at pagsama sa akin hanggang sa huling yugto ng madamdaming kwentong ito. Habang isinusulat ko ang bahagi kung saan lumuhod si Tomas sa basang semento ng ospital sa gitna ng bagyo, habang walang awang itinabig ni Alejandro ang kanyang sariling dugo, habang si Teresa naman ay lihim na nagbayad para sa operasyon ng may sakit na si Tala, hindi ko napigil ang mapaluha at makaramdam ng matinding kirot sa aking dibdib. Doon ko naramdaman ang bigat ng pagiging magulang at ang dumi ng pagtatraidor. Ngunit kasabay nito ay ang dakilang kapangyarihan ng pagpapakumbaba at patawad. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong hibla ng buhay na nasasaksihan natin sa ating paligid. Isang paglalarawan na binuo ng may matinding pag-iisip at puso upang mag-iwan ng aral sa bawat isa sa atin. Tulad ng mga lihim na senyas ng daliri sa palad, kung minsan ang pinakamalalim na pagtitiwala at pagmamahal ay hindi kailangang isigaw sa mundo. Kailangan lamang itong maramdaman sa gitna ng katahimikan ng ating mga pagsubok kapag ang lahat ng tao ay tumalikod na sa atin. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Teresa, mapapatawad niyo rin ba si Tomas pagkatapos ng lahat? O sapat na ba ang pagsisisi upang mabuo muli ang isang tiwalang minsan ng nadurog? Kamusta po kayo? Nais ko ring itanong, saan niyo po pinakikinggan ang kwentong ito ngayon? Habang nagluluto ba ng hapunan, naglalaba, nag-aalaga ng mga anak? O marahil ay habang nagpapahinga pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagtatrabaho? Sana ay mag-iwan kayo ng mensahe sa ibaba. Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin at ang sarili ninyong mga kwento ng buhay. Dahil dito sa ating komunidad, palaging may nakahandang makinig at umunawa sa inyo. Huwag din pong kalimutang i-like at i-share ang ating kwento ngayon upang mas marami pa tayong pusong mapagaling. Ipinapanalangin ko ang inyong kaligtasan, kapayapaan ng isip, at ang lakas na harapin ang bawat hamon sa inyong buhay sa inyong sariling paraan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig, pag-asa, at paggaling. Pamagat ng kwento: ang lihim na senyas ng patawad. Paunawa: ang lahat ng mga tauhan at pangyayari sa kwentong ito ay katang-isip lamang. Nilikha para sa layuning mang-aliw at maghatid ng positibong mensahe. Ang karapatang-ari ng kwentong ito ay pagmamay-ari ng channel na Bituing Pag-ibig.